Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. For today's episode, pupunta kami ng Overland Kings Parañaque to meet with someone na ginawang coffee shop yung kanyang Volkswagen Combi. At dahil Women's Month ngayon, kung babae ka, mahilig ka magkape, o kaya pangarap mong magka-combi, tara, samahan mo kami. Okay, hi guys! Nandito kami ngayon sa Parañaque. Kasama namin si Buds at ang kaniyang 1973 Combi. Yes. Sa ano siya, hand-me-down siya ng lolo ko. So before my lola passed away, andyan na yung sasakyan. Supposedly, bebenta nila siya. So, sabi ko, wag mo ibenta, akin na lang, bigyan kitang pera, ako magpa-aayos. Wag mo itong ibenta kasi ano to part ng pamilya. School bus siya ng mga pinsan ko, tapos ginagamit namin sa mga outing talaga before. So, alam mo yon, kumbaga parang lumaki kami sa kanya. So, yung sentimental value niya, medyo mataas. So, ayun, that time, OFW pa ako. So, nag-work ako sa abroad. So, dad ko yung nag-asikaso sa kanya nung nandito sa Pilipinas. Kasi ako, since nasa labas, nagsasabi lang ako, anong gagawin. Ayan. So, si daddy in charge. So, project car namin siya. So, ayun. Kaya kumbaga yung memory ko sa kanya is paano siya napunta sa akin, madali lang kasi nasa family na talaga siya. So in a way, heirloom. 2011, 2012. So yun. So namatay yung lolo ko ng 2010. So nag-start kami ng 2011 to 2012 ni daddy ng yung sa pintura. Pinaano muna siya, strip to metal, tapos pinadala namin yung engine sa precision, inaayos. Si daddy ang naghanap lahat. Yung mag-aayos, magpipintura, ganyan. Tapos, namatay si daddy din ng 2014 naman. So, nandun kami sa kalagitnaan na nag-aayos. So, nung nawala siya, back to zero ako. As in, literal back to zero kasi hindi ko alam kung sino yung makausap niya talaga. So, nung namatay siya, sabi ko, gagawan ko ng paraan para mabuo yung sasakyan. Tapos, ang goal ko lang is, madala siya sa sementeryo. Ben, pinapaiyak mo pala ako doon sa question number 1 mo ah. Anyways, ang tawag dito, yung time na yon nung naghahanap ako ng way para mabuo siya, nakita ko yung Volkswagen Philippines. Yon. So, sa Volkswagen Philippines, may mga minessage ako dyan na tao. Kasi nakita ko, nagbuo siya ng ganito, sumaandar. Sabi ko, sinong kayang mekaniko niya? Diba? Minessage ko siya out of the blue. Tapos, yung tao na to, siya yung isa sa malaking help for me na kung paano ako napunta dun sa scene na mag-aayos ako ng sasakyan. Ayun. So, si Franco, may combi din siya. So, isa-isa yan, pinaayos. Madaming pinaayos sa kanya para mabuo. Pero at least yung mga parts nandyan. Medyo nahirapan lang ako kasi ang hirap tanungin ng tatay ko kung saan niya nilagay yung mga parts na nawawala. Kasi siya yung may alam kung saan itinabi. Pero nung tumakbo na siya, yun, sa sementeryo talaga kami unang pumunta. Although wala siyang upuan that time, pero buong pamilya ko kasya sa likod. So ang naisip ko noon, favorite ko kasi mga comfort food ng Pinoy. Goto, tapsilog, pares, yung mga ganyan. So, yung literal kung ano man yung pakiramdam mo, essential yun. Yeah. Diba? So, yun ang original plan ko with the combi. Pero, hindi ko siya natuloy kasi medyo malaki yung budget.
Nung napunta ako sa Vietnam, nakita ko yung ginagawa nila. May fill, tapos lagyan ng kape, lagyan ng gatas, sintayin mong bumaba, tapos nagkikwentuhan kayo sa bangkito, tapos mabababa yung mga upuan. Sa kalsada lang, bangketa. Sabi ko, ito, pwede ito sa Pilipinas. Sa loob ng kombi ko to gagawin. So, nag-start ako ng Vietnamese coffee. Tapos, mahilig ako sa cold brew. Nagko-cold brew ako. Tapos lagi akong pangarap kong mag-barista dati. Tapos nag-apply ako nung for good na ako sa Pilipinas. Nag-apply akong barista, hindi ako tinatanggap. Ayaw nyo ko tanggapin kahit part-timer, ganyan. Tapos, alam mo yun, parang nasisip ko, bakit ayaw ko tanggapin ng mga tao? Gagawa na lang ako ng sarili ko. So, gumawa ako ng sarili ko. Yung first event namin sa Volkswagen Philippines. Tapos hindi pa nga Combi Brew yung dapat yan ang pangalan niya. Bus Presso. So, kumbaga parang bus, kasi bus siya, tapos espresso. Naisip ko, wala akong espresso machine, parang ang pangit naman sabihin, bus presso siya. Wala pa akong pambili ng espresso machine that time eh. So, sabi ko, hindi, palitan ko na lang ng pangalan. Combi na lang, Combi Brew, pwede na yun. Yung bread and butter ko na trabaho is wedding photographer ako. So, nasa wedding industry, so nasa events. So, meron akong, kumbaga, may ticket na ako kagad with the events na pwede ko ma-introduce. Okay, pwede mong i-rent yung Combi as a coffee station. Pre-pandemic to. Tapos, hindi pa naman sila masyadong, nung time na yon, hindi pa masyadong ini-embrace ng events and people yung concept ng coffee station. What they want that time is mobile bar. So they're asking me, do you make cocktails, ganyan. Hindi po kasi hindi ako umiinom. Yun. So, in-explain ko lagi sa tao na kung kukunin niyo po ako, yung kaya ko lang ibigay sa inyo yon na service is yung kaya ko lang din i-explain sa inyo sa menu ko kasi yun lang po rin yung iniinom ko. Bukod sa Combi Brew siya, pag hindi siya Combi Brew, tanggal lahat ng coffee equipments and all. Nire-rent siya as bridal car. Nire-rent din siya as for photoshoot sa prenup. Nag-peak siya nung pandemic. Nauso yung online. Magbobote ka, di ba? Tapos order sila, nakabote, papadala mo. Sabi ko, sige nga, try ko nga magbote. Tapos may mga kakilala na ako, sige, magbote ka, order ako, ganyan. So, medyo sabi ko, okay, sige, may bibili pala. Nung medyo mas naging maluwag na tayo, 2021, sabi ko, sige, uwi ko na yung Combi sa Manila. Sabi ng mga friends ko, di ba may Combi ka, may Combi Brew ka, di ba kape yun? Bakit hindi ka magtinda? Naisip ko, nga, pwede naman siguro, sige, pero, nasisip ko, magtitinda na ako sa public. Magsisell na ako sa tao talaga. Hindi na to yung events na bayad na, magbibigay ka na lang. Tapos, pinart ko siya sa tapat ng bahay. So, sa tapat ng bahay, nag-post ako, open yung Combi Brew sa public. Pwede kang pumunta, grab and go. Kasi nasa kalsada lang eh. Tapos yun, isa-isa pupunta na yung mga bikers. Tapos dumadami na sila. Sa barangay namin, may CCTV. Tapos may mic. Para ka na sa bahay ni kuya, o dyan sa may tapat ng Combi, huwag po kayong magdikit-dikit. Kasi syempre, di ba, social distancing. So nakabike yung mga tao. Mag-interview. Si isa, taga CNN, interview sa CNN. Tapos, kumbaga parang, doon na siya talaga medyo mas pataas. So yun, napunta kami sa Greenfield. Si Greenfield, sobrang grateful ko doon sa space na yon kasi mas doon na talaga nabuo na Combi Brew to. Yung community ng Combi Brew ngayon is the bikers and the people who loves to drink coffee. May pros and cons dito eh. Hindi ako masyadong mag-focus dun sa
advantage kasi laging disadvantage. Pag narinig mo na kagad na, babae, nag-kotse, parang walang alam yan, gano'n. So, nakakainis siya kasi alam mo yon, andun kagad yung ginudge mo na yung ginudge mo na yung tao base sa kung ano siya, sa gender niya. Nung time na inaayos ko yung sasakyan, syempre, kita ka, okay, bata, babae to, lesbiana, ganyan. Tingin ka agad sa'yo, pera lang. Tapos, lolokohin ka sa sa mga, kung ano pinapagawa mo. Ito lang yung sira. Susunod, hanggang buntot, sira na. Alam mo yon, sa mga, sa mga gustong mag-restore. Kahit anong sasakyan yan, i-research mo muna yung sasakyan mo. At least may idea ka kung ano yung papasukin mo na money pit. Kasi hindi all the time tutulungan ka ng mga makakasalamuha mo sa pagpapaayos mo ng sasakyan. Ayun. Pero madami pa din sa community ng mga cars. Hindi lang sa vintage. Madami pa din sa community na willing to help. You just need to find them. Or hindi mo nga minsan hinahanap eh. Sila yung makakasalubong mo, tapos sila yung mag-offer ng help talaga sa'yo. Nagawa ngayon ng Combi Brew, we're here inside Overland Kings. Like, balikan ko yung question mo na yung male, female, ganyan, na yung part na sinabi ko na may mga lalapit sa'yo na tutulong, which is si Overland yun sa akin. Nagkaroon ako ng good relationship with Overland Kings people, and then napasok ako doon sa community nila because of Joel Pedro, siya yung ng Overland Kings, Chief Adventure Officer. Di ba? CAO. Ayun. So yeah, sobrang thankful ko dyan sa tao na yan kasi hinila niya ako ng hinila. Sama ka sa amin. Ganyan. So, nung sumama na ako sa kanila, hindi na ako umalis. So, sobrang sama ka sa amin, sabi niya, ikaw na lang din yung coffee shop sa loob ng Overland Kings. So, yung mga tao na nagtatanong sa akin, saan yung space mo ngayon? Saan yung cafe? May cafe ba yung Combi Brew? Yes, meron. Nasa loob ng headquarters ng Overland Kings sa Parañaque. So, we have our own space here. Actually, here, andito tayo ngayon. Tapos, you can bring your cars here, set upan ng pang overland, or you can just come here and then chill, coffee, pero andun pa rin sa events. Kasi more on events, hindi pa rin namin inaalis yung nagpo-pop up kami. Pag ini-invite kami ng iba-ibang community din, like sa mga Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, inaano pa rin namin sila. Nag-join pa din kami doon kasi yun yung yun yung culture na napasok ng Combi Brew. Yung kahit sino, kahit saan, pwede. Basta umaandar siya at pasok sa schedule niya. Ayun. So, visit kayo dito sa Overland Kings. Yung dream ko talaga is madala siya sa Siargao. Yun talaga yung yung vision ko sa kanya nung ginawa ko ay madala siya doon sa Siargao. Kasi doon namin gustong mag-settle. So kung hindi man siya maging Combi Brew doon, at least nandun kami sa lugar. Nandun kami sa lugar na gusto namin ng partner ko. So, sana, kung mangyari man siya, mangyayari naman yun kung in God's time. Kasi kung hindi pa naman yan, merong nilalatag sa akin na, para dito ka muna eh. 2019, nag-aayos na ako noon eh. Kasi 2020 dapat lipad na ng Siargao eh. Hindi siya natuloy kasi nag-pandemic. Tapos, hindi na naman siya natuloy kasi
nag-open ako sa public, nagkaroon ng community. Hindi na naman siya natuloy kasi ito na naman, meron naman like this. So I think hindi pa siya time. So kung ansan yung, parang kang nagsisurfing yan eh, kung nasan yung alon, sakyan mo. Hanggang sa, tapos sakay ka ulit sa isa pa. Hanggang sa masakyan mo talaga yung alon na gusto. Ako si Buds, ito si Kahel, at ito ang aking daily drive. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.